Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ito ng kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Salamat po. Ang idea na hisgot o blessedness. Sa Tagalog, mapalad daw. Mapalad ang isang tao, sabi niya, na hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Mapalad ka. Ha? Mapalad ang isang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Oh, I like that. Mapalad ang tao na hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. So, si David ang nagsulat ng Salmo. At saka, klaro masyado ang sinabi niya, pag ikaw ay isang taong hindi sumusunod sa gawain ng mga masasamang tao, may resulta yan. Anong resulta? Sabi dito sa verse 3, ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ganahan po sa idea, siya ay nagtatagumpay. Ito ang sikreto kung gusto niyo maging tagumpay, maging isang taong mapalad, doon tayo lalapit sa Panginoon. Okay lang pag may reliyon ka. We will respect sa kung anong religion na nasa ano ka ngayon na membro. But the most important thing is your relationship po sa Panginoon. Mapalad po tayo kasi ang daming na-disgrasya po sa Tacloban. Mapalad tayo dahil nandito pa tayo ngayon. Amen? So sa konting bagay may ibibigay kami, di man siya gaano kalaking halaga, di man dollars, ano ba yan? Pero sa konting bagay, sana po na makatulong kami. Oh. Maraming salamat po. Pero ito yung pinakamahalaga sa salita ng Panginoon. I hope na yung mga week bukas, dala-dala nyo yung isang bagay na palagi kong sinasabi. Siguro, pangalawang bisis na ito, nandito ako, di ba? I preach about relationship sa Panginoon. Di masyado ang issue sa religion. Pero importante pag may relasyon tayo sa Panginoon. Kasi lahat po ng pagpasalamat ay para sa Panginoon. Walang nangyari. Although yung bahay nasira, lahat ng mga kagamitan, wala na. Salamat. Kaya nga naman, may buhay. Buhay pa rin hanggang ngayon. So yun ang pinakamahalagang bagay na gusto namin i-ano nyo sa inyong mga puso. So, in advance, mananalangin po kami sa safety bukas. At saka yung lugar na pumuntahan nyo, sana po ay you will learn to accept the new environment, the new community, and the new kind of people. Siguro hindi naman kayo babalik sa dati. Babalik kami. Babalik kayo? Okay. So, sana po ay tanggapin natin yung katotohanan na lahat po ng ito may plano ang Panginoon. Siguro kung hindi nangyari yung Wala kami dito. Hindi tayo nakita, di ba? In one way or another, may bagay na mahirap ang sabihin na ay magpapasalamat tayo sa ang hirap. Pero kung yung the whole picture, if you would like to understand the whole picture, it's really God is still in control. Ha? Agree ba kayo dyan? He is still in control. Ha? So, sana po na alis kayo dito sa Cebu, dala-dala nyo yung maligaya ba kayo dito sa Cebu? Kung may mga pagkukulang kami, I'm sorry for that. I know the mayor say something about it. Lahat ng bagay na gusto nyo mabigay kaagad kasi limitado man din yung mga resources. But we tried our best. Kami po sa Living Bread International, ito po ang namin, yung nasa puso namin
na kung may pagkakataon na tutulong kami. So yung maliit na bagay na ibigay namin sa inyo, I hope na makatulong kahit lang konting bagay. May mga Bible kami na ibigay, Tagalog. Bumili si Pastor kahapon. So, bawat isa, mga papa at mama siguro may kopya nito. We choose the Tagalog kasi mas alam nyo yung, mas naintindihan nyo kaysa Cebuano. Okay, sige. Magpampo ta. Sige. Salamat po sa lahat. Sige, we will pray and we will release blessing. Okay. Yuko po tayo yung ating mga ulo at saka ipikit po natin yung ating mga mata. Ginoo, salamat sa imong pagpakamaayo kanamo. Wala ko nakaila ni mga tao diri Ginoo apan ikaw nakaila kanila. Ang akong pagampo, padayon ka makigsulti sa ilang mga kasing-kasing o kinabuhi Ginoo. In spite of what had happened, I pray that the Holy Spirit will just give wisdom sa bawat isa, Panginoon. Salamat Ginoo nga upauli man sila sa ilang dapit apan mabalo nila ang kalipay nga gikan kanimo Ginoo. We have limited resources yung pwede namin ibigay, pero nag-ampo ni Ginoo nga ang resources nga gikan kanimo mas abundansya ikaw nga magahatag kanila. I pray for blessings and favor, Lord, lalo na sa buong pamilya nandito Ginoo. Salamat bisan Ginoo sa maiwan diri sa Cebu. We pray for opportunity na sana po Panginoon na may trabaho sila, makapaghanap sila ng trabaho, and then you will provide the needs Ginoo sa pamilya. Salamat din even tomorrow Ginoo sa ilang paglakaw. I pray for safety sa bawat isa. Thank you Lord that you are a loving God, a God that is faithful, and God that is forgiving. Salamat Ginoo sa imong gugma. Ako nagaampo nga ikaw makapanalangin bisan sa among nagbilin ng mga ugaton karon nga hapon. Among bayaw kanimo, ihatag ang tanan hasta ang mga kinabuhi sa mga katawan nga niya dini Ginoo, ikan sa mga bata, batanon ngadto sa mga hamtong. Ikaw magapanalangin ka namong tanan. Diha lamang sa pangalan ni Jesus kini ngamong pagampo. Amen.